Kumusta mga brad? Siguro nga alam nyo na nilabas na nga po ang pinakabagong underbone ni Suzuki, ang kanila nga pong Raider 150. At sa pagkakataon nga po na ito, majority yung reaksyon ng mga tao. Anyari, buhay pa ba nag-design yan? Imbis nga po na matuwa sila, mukhang hindi sila natuwa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, marami nga po nagtataka ano ba yung ginagawa ni Kawasaki sa mga motor nila. Kung babalikan nga po kasi natin, isa po ang Suzuki Raider sa pinakamabilis at pinakagwapong underbone na nandito sa Pilipinas. Isa din yan sa may pinakamaraming disgrasya. Kaso lang itong bagong nilabas nga po nila, mukhang hinahanap na yata ng pulis yung designer. Ito kasing Raider Pro nila or Satria Pro nila, parang hindi na talaga siya mukhang Raider. Nagmukha siyang bodybuilder. Yung ulo niya sinalpakan ng ulo ng Gixxer. Tapos nagkaroon din siya ng bukol ng camel. What the hell? Pero yung isang variant nga po nila, parang Raider pa din naman yung itsura. Ito nga po yung kanilang Raider F150 na halos kamukha na nga po ng Fury. Kaya siguro may F kasi nga Fury. Pero syempre dahil ito nga po ay Raider, pagdating sa takbuhan, hindi pa rin siguro ito magpapahuli. Umihiwa daw ng kalsada to, sabi nila. Pero siguro kung makita na natin to sa personal, baka mas ma-appreciate natin siya. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano na nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong Suzuki Raider 2026 model na mayroong 147.3 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 valves, fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 18.1 horsepower, 10,000 RPM, 13.8 Nm of torque at 8,500 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kaya magagana ng 4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 50 kilometers per liter. So dito nga po natin makikita na matipid din talaga siya sa gasolina. Kabaliktaran naman doon sa kanilang carb type. Ang sukat ng kanyang gulong 70/90/17 sa harap at 80/90/17 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ito yung bago, naka-ABS na po siya. Naka-single channel ABS. Gagana naman kaya. Ang kanyang seat height ay mitaas na 765mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 112 doon sa F150 at 150 naman para doon sa Pro. So para nga po sa isang 150cc na underbone na tumitimbang ng ganun, magaan po siya. Kaya hindi nakapagtataka na mabilis talaga siya. Mapunta na po tayo sa iba po niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na yung headlight niya pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. At kung makikita nga din po natin, naka-usli yung kanyang mga signal lights. Hindi ko lang sure kung naka-usli din ba yung ilalabas sa Pilipinas kasi baka magbago pa. At yung kinaiinisan nga po nila, yung ulo ng Gixxer, which is the Pro variant nga po. Hindi ko nga po talaga maintindihan kung bakit nila ginawa yun. Kasi yung isa, iba naman ang ulo niya. Samantalang ito, nanghiram siya doon sa Gixxer para tuloy siyang Raider na nakatangkap bin. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-digital. At katulad nga po sa mga bagong underbone ngayon, ito po ay naka-keyless na rin. Naks na keyless na. Naka-keyless na, may bukol pa. At hindi lang yan, meron din po siyang maliit na compartment. At sa loob nga po ng compartment, meron po siyang USB charging port na para kahit saan nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At hindi lang yan, meron din po itong smartphone connectivity. Pero in reality, wala din namang kwenta yan. At kung mapapansin nyo nga din po, meron siyang maliit na winglet. At hindi lang yan, sapagkat nilagyan na rin nila ito ng sleeper clutch. Ito na yung pampalubag loob nila. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga Indonesian na nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang wala po siyang sabitan ng pulutan.
At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito ay ayoko na lang mag-talk. At regarding naman po sa kanyang presyo, abangan na lang natin kapag nilabas na siya dito sa atin. At expect nyo na rin na magtataas yung presyo niya kasi nga may dagdag na mga features na siya. Syempre, nandyan na yung sleeper clutch, nandyan na yung ABS, at ang pinakamalupit, nandyan na yung bukol. Kaya, abangan na lang po natin. So, hanggang dito na lang mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Keep